That's why I'm doing online coaching kasi mahirap sabihin itong system na to o procedure kung iba-iba kayo ng negosyo. Kaya kailangan target o tumbok o specific ang yung mga advices. Alright, so home-based business, bakit nga ba siya magandang simulan? Lalo sa mga ordinaryo may bahay, di ba? Mga nanay na nasa bahay lang. Or kahit empleyado ka na meron kang marami kang free time in the afternoon, Saturday, so may time ka pa. O kahit meron kang isang maliit na negosyo, then meron ka pa na meron kang mga inutusan to run your small business. So, pwede ka pang mag-home-based business. So, ano ba yung advantages niya? At ano ba yung mga home-based business na pwede natin pagkakitaan? Okay? So, na-inspire akong gawin tong video kasi kahapon nag-coach ako sa Vista Mall. Hi, ma'am. Itinatago natin ang kanyang identity. Pero nag-usap kami how to start our home-based business. So, dati siyang OFW na napagpagawa na ng bahay, may mga property. So, ngayon, gusto niya rin magkaroon ng sariling income. Okay? So, yun, nabuo namin ang plan, ang kanyang home-based business. Okay? So, doon sa mga gusto magpa-coach, yan. So, message nyo ako, 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Disunga. Okay? And doon sa mga gusto magpa-advertise ng business nila, magpa-vlog, pupuntahan ko kayo kahit saan bahagi kayo ng Pilipinas or you can send pictures. Mag-usap po tayo, message mo lang ako. Alright, so, ano ba yung mga home-based business o ano ba yung characteristics ng home-based business? Bakit po siya magandang negosyo para sa ating lahat? Okay? So, of course, syempre, pag sinabi natin home-based, nasa bahay lang tayo. Okay? So, isang advantage niyan, hindi mo na kailangan mag-rent ng space, di ba? Ngayon, ang minimum rent siguro ay, I think, nasa 5,000 ba or more, di ba? Second, magpaparenovate ka, gastos ka ng mga 50,000, di ba? And third, kailangan may security system ka pa, may guard or CCTV, di ba? So, medyo mahal. And another, meron kang mga additional expenses like water, kuryente, di ba? At iba pang mga expenses kung nasa labas yung iyong negosyo. Pero sa home base, so hindi mo na kailangan ng mga yan kasi nasa bahay ka lang. Though you need a space. Sabi ko nga doon sa kinotes ko kagabi, kailangan niya lang ng space. Maglaan siya ng maliit na lugar doon, tables, chairs, gano'n. So, yung working area niya sa negosyo niya, okay? So, yun lang ang kailangan mo. Kapirasong space mula sa bahay mo, okay? Alright, so that's one. Second, na characteristic ng home-based business, dapat ito yung mga simple lang ang system, okay? So, hindi masyadong komplikado, okay? So, simple lang ang sistema. Alam mo lang yung kung mayroong materials ka dyan. So, alam mo lang yung pagkuha, supplier mo, then out mo na sa market. So, something like that. Depende sa negosyo mo. That's why I'm doing online coaching kasi mahirap sabihin itong system na to o procedure kung iba-iba kayo ng negosyo. Kaya kailangan target o tumbok o specific ang yung mga advices. Yun po ang role ng coach, right? Business coach. Alright, number 3, ang home-based business po, at least run by 2 to 3 persons lang yan. So, hindi naman pwedeng masyado kayo marami sa bahay nyo. Kung production na yan ng malaki yan, so hindi po pwede. Okay? So, yan yung isa sa mga ayan, mga tatlong characteristics ng home-based business. At marami pang iba. Like, mostly ang mga products mo or mga clients mo ay outside. Okay? Like sa atin, so mine is a home-based business, coaching, GDS corporate training, training coaching. So, mostly ang mga clients ko nasa labas. Nagpupunta ako ng mall. Like Sunday, nasa Robinsons, Pampanga tayo. Dalawa yung coach natin. Madalang lang dito and online pa siya. Okay? So, nagpupunta akong madalang dito pa isa-isa. Consultation, meeting lang naman. Okay? Alright. So, ano ba yung mga, punta na tayo sa ating main target. Ano ba yung mga home-based business na pwede mong gawin? Okay? I listed here 8 home-based business. Okay? So, first, ito yung mga nirerentahan lang. So, I think it was included in one of my vlogs. Mga for rent lang, like tables and chairs. Kasama na rin dyan. Kung gusto mo nang palawakin ng negosyo mo. Meron na rin mga kutsara, spoon and fork, baso, plates na isang set na per set ang rent yan. I remember, nag-rent kami one time, parang
20 pesos. That was long time ago, okay? Video okay, pwede rin, billiards, so pwede, home base yan. So, nasa bahay lang, di ba? Kung meron kang stock room, may maliit na lalagyan, so diyan mo lalagay mga tables and chairs mo, hanggat walang nagkakila. Ang video okay mo, bumili kang 3, nandiyan lang din, di ba? So, madali, simple. Simple ang system. Pag may nag-text sa'yo, nag-message, hatid mo lang, di ba? Bayad, hindi ka ng deposit, tapos kunin mo sa tamang oras na pinag-usapan nyo, then payment na nila. Simple-simple ang sistema, di ba? Alright, second, na ito, marami nag-inquire sa atin, t-shirt printing, yan. So, kayang-kaya sa home base yan. Kasi marami na tayong mga kakilala na home base lang ang kanilang t-shirt printing. Like yung kinukuha ko ng t-shirt, home base lang din sila. And my sister is starting t-shirt printing business dito sa bahay namin. Doon naman siya sa kabilang bahay. Kasi itong kabilang bahay namin, ano na to, GDS Corporate Training. Vlog room ko na siya. So, doon siya sa kabila. T-shirt printing naman, diba? Ang bahay namin, naging business. So, tapos magkakaroon pa kaming tables and chairs. And soon, meron kami ilolons na isa pang negosyo. Amen! Yeah, amen! So, siguro, to be announced, pero bigyan ko na kayo ng idea. So, plan namin na maging supplier ng mga overrun clothes. So, maging distributor pala. Sub-supplier ba yun? Sub-distributor. Dito sa Bataan, Pampanga, and who knows, Bulacan. So, hintayin nyo lang po yan. So, sa kabilang kwarto naman yan. So, hanggang sa matutulog na lang kami sa terrace. Joke lang. Malaki-laki naman itong bahay namin. So, yung sinasabi natin, instead na maging liability ang bahay, kasi paparenovate ko po yung bubong niya and everything, magbabayad ako, ite-turn ko rin siya into asset. Diba? So, parang yung pinang-re-rent ko dapat outside, so dito na lang. Ganun din kapatid ko. So, dapat yung pinang-re-rent namin, pinang-renovate namin ang office namin, dito na lang sa bahay namin. Okay? So, yan. Pangalawa, second printing. And third, ito, pwede, kasi I've seen one. Okay? Water refilling station. Yung dito sa Kulis. Dati siya OFW. So, ngayon, nagtayo siya. Sa harap lang ng bahay nila. May kapiraso siyang space. Pinalagay niya, pinaayos niya. So, doon niya nilagay yung equipments ng kanyang bahay. So, simple lang din ang system. May isa lang siyang tao. Actually, anak niya rin. Nagdi-deliver. So, sila rin nagmamanage. So, dalawa lang sila actually. So, simple, di ba? 2 tao lang ang kailangan niya. Water refilling station. Alright? So, ano pang negosyo ang home base? Alright? Number 4, ito yung mga payment center, mga bayad center na tinatawag natin, di ba? Like yung Unified, di ba? So, pwede kang ito yung, ano ba yun, Ren? Express Pay, dito sa Kulis. Binlog ko na yun eh. Express Pay, so nag-franchise sila, nasa bahay lang din. So nakakatuwa kasi sabi niya, so hindi na nila kailangan ng mag-rent, di ba? Nandun na rin sila, liwas-liwas sila nakaupo doon sa table. So pag may customer, nagsishifting lang sila ng services. So lahat silang membro ng pamilya, nandun na din. So maganda sa home-based business, yung mga kasama mo sa bahay na walang hilig sa negosyo, na ayaw kang pakialaman, sa ayot sa gusto nila, natututunan nila yung sistema. Sa ayot sa gusto nila, tumutulong sila. Kasi nandun sila eh, di ba? Nakikita nila paano magbenta, paano mag-deal sa client, paano mag-deliver, paano makipag-transact. So, in a way, nai-imbibe nila yung ganung culture, at pag sila nasa tamang panahon, gusto na rin nilang magnegosyo. Ganun lang naman yun eh, nasisimulan sa culture sa bahay. Di ba naalala yung mga Chinese, di ba? Ba't lahat sila nagninegosyo? Kasi yun ang topic sa bahay. Nakikita nila yung lolo nila mula sa ninununuan, okay? So, mga parents nila may negosyo. So, yun ang topic sa bahay. So, ano pa yung gagawin nila? Di mag-business sila. Ganun lang naman, di ba? Na-imbibe natin ng culture o yung namamana natin kung ano yung ginagawa sa pamilya. Di ba, napapansin nyo, lahat ng pag-driver ang mga ninuno mo, parents, pagdating araw, driver na rin siya. Kung karpintero lahat ng tao sa bahay, chewy niya, magulang niya, siya isang araw, makita mo na, karpintero na rin siya. Di ba? So, parang kapitbahay namin, lahat ng mga magulang niya, titinda ng puto ba? Lahat sila ngayon, titinda na ng puto. So, ibig sabihin po, these are home-based business na pwede nating, kasi nga, yun yung nakikita sa bahay. So, ang advantage nito, pag may negosyo kayo sa bahay, lahat ng mga kasamahan mo sa bahay, kahit teenager pa lang siya ngayon, may imbibe niya ng culture. Alright? And, number 5, ticketing center. Okay? So, minsan napagsasama na rin po yan, payment center or ticketing center, yung mga tours, travel and tours. So, pwede rin sa bahay. May message ka lang, gumawa ka ng FB page mo. Again, don't forget your platform to advertise your business, di ba?
So, meron kang FB page, or YouTube channel. So, lagay mo yung pangalan ng business mo, travel and tours, kung ano mang pangalan yan. So, nandun ka lang sa bahay. So, pag may nag-inquire, sagot lang. Diba? So, naglalaan ka lang siguro dyan, mga 4 hours a day. Diba? So, meron ka ng negosyo. Okay? And, number 6, tutorial. Any kind of tutorial. Pwede sa bahay. Pwedeng academic. Diba? Pwedeng instruments. Or pwedeng dance tutorial, music. Diba? So, pwede sa bahay. Okay? So, kung meron kang isang client, isang customer, isang estudyante, 2, 3, hanggang 5, kaya i-accommodate ng bahay mo, napakaganda. Diba? Tipid sa lahat ng mga bagay. Alright! Ano ba? Eto, bablog ko lang kanina, online business. Home base. My business is a home base and it gives me madami. I mean, sinasabi ko sa inyo na income ko, it's ano po yun, blessing ni Lord. And second, kaya ako sinasabi minsan, just to inspire you na pwede siyang mangyari. I'm a full-time principal, pero I run a YouTube channel, I run my GDS corporate training, I do online coaching, lahat na yan, marketing, inquiries, actual, nangyayari dito sa home-based business natin. Okay? Alright, so, yeah, ano ba yung mga online business na pwede sa bahay? Like, binabanggit ko sa vlog ko kanina, pero kung di mo siya napanood, so, mga selling online products, online courses, like ebooks, online coaching, that's like what I'm doing. By the way, doon sa mga gusto maging coach, how to earn money and help people to re-engineer their thoughts and actions. So, message mo lang ako sa aking FB page, nasabi ko na ata kanina, para to enroll sa aking Go Masterclass 3. How to become a life coach, right? Okay, then YouTube channel, dropshipping, yan, napakadali, dropshipping, usong-uso yan. Nag-vlog na ako one time about that, so kaya mo yan gawin, okay? Ano pa? Coaching, di ba? Pwede, online. So, yun nga, so pwede natin pagkakitaan to. So, message mo ako, paano? And, meron pa, naisip ko lang ngayon, 9 pala to. Yung mga pa-order ng mga kakanin, so pwede yan, online, ay home-based business, di ba? So, pagka meron ka lang, pag meron kang mga pa-order, luluto ka naman, lalo uso ngayon, Graham, and madami, di ba? Mango Graham shake ba yan? Ayan, ay nauusong binegosyo ngayon. Okay? So, at marami pang iba, like mga sarap ng bahay mo, lutong ulam, di ba? Sari-sari store, bigasan, loading business, napakadami. Kaya pag tumingin ka, pag nagkape ka sa terrace mo, di ba? Like ko sinasabi, pangarap ko minsan nagka-up sa terrace. Alam mo, pag ginawa mo yon, weird sa iba, when you sit down, have a cup of coffee, get your notebook and ballpen, huwag mong gagawin na upo ka lang with a cup of coffee. Dapat pag umupo ka, meron kang ballpen, notebook, you-reflect, tinan mo yung bahay nyo, sa laki ng bahay mo, ang dahil mo ginagastos dyan, paano ko ba siya i-convert into asset? Diba? So, meron ako isang keynotes. Meron siyang 2 ginagastosan, OFW. So, babayad sila ng property nila. So, sabi ko, i-convert nyo yan into asset. Okay? So, kung meron kang bahay, a part of it, kung ayaw mo na magparentahan kasi gusto mo pa rin solo nyo, so, tinan mo lang paano kakikita dyan, di ba? Pwede rin mga balloons, school supplies, ang dami. Okay? And if you want more details about this, so, pwede mo akong i-contactin para makapag-usap tayo. Okay? So, alright, isa pa announcement. So, Feb 9, nasa Quezon City tayo. Feb 10, nasa Robinsons, Pampanga tayo. And Feb 25, nasa Cabanatuan, Nueva Ecija. And Feb 9 and 10, ang Forex, ang mga kapartner natin sa InvestPro, nasa Novotel Cubao sila, para po, mag-discuss ng Forex investment. And babalik tayo sa Novotel Cubao Feb 23 para sa ating Go Masterclass 1, 2, and 3. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go.